Dapat bantayan natin ang COMELEC ni Chairman George Garcia at mga COMELEC. Yan man talaga ang pag-asa ng gobyerno na kailangan daya talaga ang gawin. May nagsasabi din, nagtanong sa akin, marami daw kung manalo daw sa butuhan, sa kwentahan, talo daw. Talo din daw ang mangyari. So anong gagawin natin? So ang gagawin natin, mayroon man tayong mga abogado dyan. Nandyan man si Atty. Torion at mga grupo niya. Dapat bantayan talaga natin ang COMELEC. Wala nang ibang gagawin ng mga tao, ng mga ating mga abogado. Bantayan talaga ang COMELEC. Diyan talaga ang daya sa COMELEC. Diyan talaga ang mga problema sa COMELEC. Kaya ngayon ang gobyerno, kahit na takilid na sila, sabihin na malakas kami dahil baka diyan sa COMELEC nagasa. Maraming mga maiingay sa social media, kini-question yung kakayanan ng Vice Presidente, pati nga yung kahit na mataas yung grado niya, kini-question, wala naman siyang nagagawa. Kayo po bilang kapitan sa loob po na tapos niyo po yung tatlong termino bilang chairman, barangay chairman sa isa sa mga barangay dyan po sa lungsod ng Davao. Parang niyo po bang may kwento, ano bang performance nung siya ay naging alkalde po dyan sa lungsod? Si BP hindi, wala namang pinipiling tao. Kahit sino nagpunta sa City Hall, talagang in-entertain niya. Kahit sino. Sa performance naman, sa mga, when it comes to project, yan sa Davao, ang Davao ngayon, talagang tahimik na tahimik eh. At makita mo talaga ang isang leader na may tinatawag na political will, talagang sinusunod ng mga tao. At pag sinabi ni BP na itong gawin natin, ito ang gagawin natin, sumusunod yung mga tao. So, sa naging alkalde si BP Inday sa Davao City, walang masabi yung mga tao. Siyempre, kung yung hindi talaga yung taga Manila magpunta ng Davao, kung anong sasabihin, kahit anong sasabihin talaga, hindi talaga maniwala yung mga tao. Kasi yung taga Manila magpunta ng Davao, halimbawa, sasabihin na ang Davao ay matraffic, ang Davao ay hindi tahimik masyado ang Davao. Medyo nagkagulo. Huwag kayong maniwala dyan. Dito sa Manila ang gulo dito. Dito sa Manila ang problema ng mga tao. Yung mga traffic, mass traffic dito sa Metro Manila. Hindi ma-traffic ang Davao City. Normal lang talaga kung may mga issue. Alam mo naman, kung wala kang issue ngayon, talagang gagawa nga ng issue para may mga masasabi ang mga tao. Pero sa totoo lang talaga, 100%. Kaya si BP Inday, sinasabi ng mga tao na dapat tumakbo ng presidente pag manalo na. Baka ito na, magbago na ang ating bansang Pilipinas. Huwag kayong maniwala sa mga tao na sasabihin si Marcos sa Mindanao at Visayas malakas. Wala yan. Hindi malakas yan. Huwag kayo, Mr. Marcos, huwag kang maniwala sa mga tao mo. Yan sa Mindanao, sa Visayas. Yung sasabihin talaga ng mga tao mo na malakas kasi tao mo yan eh. Pero yung ibang tao na pangkaraniwang tao lang ang puntahan ninyo, tanongin ninyo, talagang wala talaga. Makita mo ngayon sa survey. Sa Mindanao alone is nakita ko sa Mindanao, hindi lang sa Davao, Mindanao talaga. Baka 75 to 80% ang rating ni Inday. Another ang Visayas. Ang Visayas ngayon, kasi meron tayong leader sa Biliran, meron tayong leader sa Bohol, meron tayong leader sa Cebu, sa Dumaguete, meron tayong mga leader dyan. So ako, sa totoo lang talaga, malaki ang aking pasasalamat sa mga tao. Talagang sumusuporta. Kahit hindi puntahan yung tao, talagang mag-indi talaga yan. Kaya ang ginawa namin, yung mga tao dyan sa Mindanao, sa Visayas,
kami for Inday. Anong gagawin namin? Kaya ito ang movement ginawa natin para may lapitan ng mga tao. May mga tao sasabihin na papunta kami sa iyo para tumulong kay BP Inday. Ipakita namin ang aming tulong through itong movement na ito. Inday Sara 28 Movement nationwide yan. Ako ito, real talk ito. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Wag natin yung tama, wag natin imali. Dapat yung anong talang nangyari, yung talagang totoo sa nangyari sa Mindanao, Visayas. So, ang nakita ko ngayon dito sa Luzon ay pupunta ko sa mga leaders dito sa Luzon. Sa katunayan, partner ko si General John Abier at mamaya mag-usap kami para dito sa movement na ito. Ang Visayas, Mindanao, walang problema sa ating mga leaders diyan. Mayroon tayong regional head sa mga bawat region ng Mindanao. Region 9 si General Binang Adjerel ng Hulo-Sulu. Region 10 si Cesar Raman ng Iligan City. Region 10 yan. At buong Region 10. Region 11 si Danny Lopez sa Region 11. Sa Region 12 si General Sali Salimangon. Ang Region 13 si Arnie Plaza sa Surigao at BARM si dating board member si Bong Lidasan. So hindi lang yan, marami tayong mga leader at mga supporters diyan sa Mindanao. Talagang natutuwa talaga ako dahil ang mga tao talagang kahit na hindi mo puntahan yan, kahit na hindi ka magsabi na hindi tayo, ang hindi talaga nag-organize na mga tao. So maraming salamat sa mga supporters talaga. Talagang natutuwa talaga ako. Tumataba talagang puso ko para sa pagtulong kay BP Inday. Opo. Kapitan, balikan ko lang yung naging performance ng Pangulo. Nakikita niyo po ba sa kanyang karanasan bilang abogado na rin, nasasapat na ito para pamunuan ang Pilipinas? At nakikita niyo rin po ba na kagaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-umpisa sa local level, nakayanan na mapamunuan ng isang buong bansa? Ang nakita ko, una, yung kay President Rodrigo Duterte, before naging mayor yan, talagang nakita ko na may political will talaga. Pag sinabi niya na walang magpaputok ngayon, December, wala. Yung sinasabi na yung speed limit na hanggang 69 to 70 within Davao City alone, sinasabi na 60 to 70% ang pagtakbo ng mga sasakyan, yung mga tao sumusunod. Pag sinasabi na may mga mga bar sa Davao dati, ngayon wala na. Hanggang lang tayo, hanggang 1 o'clock tayo or 11 o'clock ng umaga o pinakamatagas yung 1 o'clock. Yung mga tao nag-COE na, kahit mga nakainom na, mga sabi na nakalasing na, sumusunod talaga sa utos talaga ni President Rodrigo Duterte. Yun ang believe ako. Matagal kami nagsama ni President Duterte, kampanya pa lang, at pag panalo niya, matagal kami nag-usap. So alam ko talaga ang pagkatao niya. Siya talagang sasabihin niya na ito ang salita lang yan. Sabihin na, pagbariling kita, lang yan, salita lang yan. Hindi talaga niya gagawin yun. Pero yung sumasakay, sasabihin na pumapatay ng tao. At siguro yung mga problema sa mga tao ngayon, yung may mga problema na halimbawa patayan, i-charge kay President Digong. Yun talaga ang mahirap sa mga tao. At hanggang talagang gagawa talaga ng issue nila, gagawa ng issue para matotoo talaga yung sinasabi. Alam mo, pag anong sinasabi, magbalik-balik yung hindi totoo, nagkatotoo na yan.
Kasi binalik-balik na yun. Sasabihin ng tao, baka totoo na ito kasi matagal na sinasabi ito. Pero sa katunayan talaga, ganyan talaga si President Digong magsalita. Sa katunayan, mas maganda pa si BP Inday, nakasuntok pa ng tao sa yung tao na talagang matigas ang ulo. Yun talaga. Kasi kung leader ka na, wala kang bayag, wala kang prinsipyo, wala kang panindigan, siyempre, sira ka talaga. Opo. Hindi talaga maganda ang ano mo. Opo. Balikan ko lang po, bilang panghuli ko lang po, Ginoong Mar, no, Kapitan. Dito po sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa ngayon, ano pong nakikita ninyo na mga problema ngayon sa bansa na dapat nang matutukan sa lalong madaling panahon kasi lumalala na? Alam mo ang problema dito sa ngayon, ang droga natin. Oo, ang ating peace and order. Ang corruption ngayon ang number one. Ang corruption ngayon kasi kung mag-corrupt ka ngayon, kaalyado ka, hindi ka pwede instruction na medyo ang Pangulo ninyo, pabayaan ka lang. Pero yung mga problema na kunting problema, doon talaga i-focus kay BP Inday talaga. Tulad ngayon, may problema ang ibang bansa. Ano ba ang ginagawa ng gobyerno? Pasyal ng pasyal. Binabaliwala yung problema ng doon sa gitnang silangan. Pero dito sa Mindanao ngayon, sa Pilipinas, ang focus nila, talagang i-impeach talaga si BP Inday. Tulad noon ni kasi taga Davao ako, nangyari kay Pastor Kibuloy. Wala naman talagang silbi yung ginagawa nila. So, yung tao na walang kasalanan, ginagawa nila ng kasalanan. Pero sa totoo lang talaga, alam ko talaga yung pagkatao ni Pastor Kibuloy kasi magkasama kami sa Davao, magkasama rin kami sa Malacanang nung panahon ng Utiking. So, nakita ko man talaga medyo wala na bang problema kung ating pag-usapan ng pagkatao ng tao. Opo. Kap, ang nakikita natin ngayon, simula pang umupo ang administrasyong Marcos, tama ho ba? Naniniwala ho kayo na mula ng siniraan, inatake si Vice President Sara Duterte, ay politika na itong lahat at hindi accountability ang habol ng pamahalaan dito kay Vice President Sara Duterte? Sigurado yan. Politika talaga yan. Kasi ang nangyari dyan, sa katunayan, mayroon namang gipropose nila na iba't ibang uri ng batas na pwede nila kasi ngayon, ang batas natin, gumawa din sila ng ibang batas na sa kanila, yung batas nila. Kung anong gusto nila, yun talaga masusunod. Nakita ko na siyempre politika ang nangyari sa ating bansa ngayon. Lahat-lahat. Kaya nung ako, for Marcos ako dati, dahil kay yung sa Unity, dati kay BP Inday, nagkasama sila. Ako, ayoko sana tulong kay Bongbong Marcos, pero may kasama sila ni BP Inday, tumulong lang ako. Pero ngayon, nakita ko talaga, marami ang pwede mangyari at pwede natin pag-usapan yung mga problema ng Malacanang ngayon ng Pilipinas. Dami talaga ng mga problema na dapat natin solbarin yan. Siguro maano lang yan, matapos na yan pagkatapos ng 2028. Kayong mga laging tumitira kay BP Inday, pagdating ng 2028, magtago na kayo.
mahirap yung ginagawa ninyo. Kasi ngayon, ang ginagawa ninyo, hindi kabutihan ng taong bayan, kundi para sirain yung isang tao lang na wala namang kasalanan sa inyo. Opo. Ayan. Huli na lang, Kap, ano ba yung mga dapat bantayan ng taong bayan ngayon? Lagi nating sinasabi, yung maraming supporters, no? Maraming sumusuporta nga dito kay Vice President Sara. Pero merong ilan din nagsasabi pagdating sa eleksyon, ang COMELEC naman, pinagdududahan. Ano ba yung huling mensahe nyo para sa ating mga kababayan ngayon? Totoo yan. Dapat bantayan natin ang COMELEC ni Chairman George Garcia at mga COMELEC. Yan man talaga ang pag-asa ng gobyerno na kailangan daya talaga ang gawin. May nagsasabi din, nagtanong sa akin, marami daw kung manalo daw sa butuhan, sa kwentahan, talo daw. Talo din daw ang mangyari. So anong gagawin natin? So ang gagawin natin, mayroon man tayong mga abogado dyan. Nandyan man si Atty. Torion at mga grupo niya. Dapat bantayan talaga natin ang COMELEC. Wala nang ibang gagawin ng mga tao, ng mga ating mga abogado. Bantayan talagang COMELEC. Diyan talaga ang daya sa COMELEC. Diyan talaga ang mga problema sa COMELEC. Kaya ngayon ang gobyerno, kahit na takilid na sila, sabihin na malakas kami dahil baka diyan sa COMELEC nagasa. Opo. At may upcoming atang event po kayo, kung hindi ako nagkakamali. Kap, pwede niyo pong i-promote sa ating mga kababayan. Bigyan niyo pong alam sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Baka ngayon mag-usap kami ni General John Javier. Mayroon kami ditong meeting sa Manila at mga leaders sa Manila. Gusto talaga namin na kasi ang labanan dito sa Manila talaga sa Luzon. At kung hindi ko nagkakamali, sa March 11, meron din ho ba kayong event? March para 11. Kay former President Rodrigo Duterte, kasama ho ba kayo? Sa March 11 din, mayroon. Tapos mayroon din sa Davao. Na narinig ko sa Davao na papunta yata si BP Inday sa San Pedro Cathedral. At mga kagrupo ng movement natin, kasama si Ruben Gonzaga, ang Vice President sa movement natin, Inday Sara 28 Movement nationwide, pati si Baser Cabrera, ang ating National Parallel, at saka si Tats Maligwat, ang treasurer ng ating movement. Marami tayong mga opisyal ng movement na dadalo sa March 11 kasi nandoon si BP Inday. At marami pang mga okasyon o mga programa pa dito sa Metro Manila. Oo, kasi ito yung araw, March 11, isang taon. Paggunita ng isang taon nga ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan po sa ICC. Nationwide itong event na ito, Kap. Nationwide. Marami pong mga supporters ng dating Pangulo, ng mga Dutertes, makikisa po sa paggunita at pag-obserba po nitong event, upcoming event this coming March 11, 2026. Ipaabot lang natin sa publiko at sa taong bayan na sana safety lagi si dating Presidente Duterte. Kasi nung malapit na sila mahuli ng nila General Torre, nagkita kami sa airport. Sabi sa akin, Mar, antay lang natin si BP Inday kung anong plano niya. So, yun ang nasa isip ko na kailangan talaga na panindigan ko ang sinabi niya na talagang antay natin si BP Inday kung anong plano niya. So, yun ang pumasok sa isip ko na talagang tumulong at mag-organize kaagad ng Inday Sara 28th Movement Nationwide. Dati na akong nag-organize kay si President Duterte before ni Rodi, yung Duterte for President 2016 movement. So nag-start kami 2014. Ngayon naman nag-start kami para kay BP Inday 2024. So kami ang unang nag-organize ng movement na ito sa buong kasaysayan ng Davao at ng buong Pilipinas. So kami ang nauna talaga. Kung mayroon pa diyang nag-organize na iba, siguro sa kanila na yan. But kami ang the original na talagang, kasi proven na tayo
Dati tayo kay President Duterte, ngayon kay BP Inday. At matagal na kami talagang nag-organize niyan. Kasi ang aming pag-organize, hindi lang na gusto ng mga tao, kundi sinusunod namin talaga yung taong bayan na dapat daw kikilos na kami. May nagsabi na bakit daw kasi maaga pa. Malaki ang Pilipinas eh. Hindi lang barangay ito, pag-usapan dito, hindi lang sa munisipyo, kundi pag-usapan dito ang nationwide. So, magtulungan tayo. At saka open at welcome po. Open, walang problema. Open lahat ng tutulong sa atin. Welcome kayo dyan dito sa Pilipinas. Walang problema. Basta BP Inday, kahit ano ka ba dyan, walang politika dito. Kahit sino ka dyan, basta tumulong ka kay BP Inday, welcome kayo dyan. Ayan mga kababayan, si Captain Mar Masanggid, isang National President po at founder ng Inday Sara 2028 Movement ang ating pong nakasama at napakinggan po ngayong umaga. Maraming salamat po, Cap. Mayroon akong kumustahin dito. Sige. Okay lang siguro ito. Sige. Kay Sultan Saipon, kung Sultan Saipon diyan sa Matanog, leader natin yan. Magandang umaga diyan, Sultan Saipon. At kay Halal Bayabaw ng Lanao Sur, magandang umaga diyan sa inyo at nakikinig kasi sabi ko kahapon na ma-interview ko sa SMNI ng mga alas 8 ng umaga. Sila daw ay talagang manonood daw sila. Sabi niya, hindi mo na ako kakain bago manood mo na. At saka si Ludong Dumagunot ng Manay, Davao Oriental. At saka sino pa itong nandito? Tom Lucas Nandang. Tom Lucas Nandang ng Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Magandang umaga dyan, Councilor Tom Lucas. At iba pang mga ating mga kasama dito sa ating movement natin. Sila si Michael Ampak dyan sa lugar ng Vice President ng Mindanao, ng movement natin. Sila ito mga dito. Danny Lopez, si Bong Lidasan ng MARM. Magandang umaga dyan, Bong. At saka si General Salimbangon. Magandang umaga. At kumusta kayo dyan sa lugar ninyo? At si Karen Bocol, yung kapatid yung kapitan na pinatay sa Digos. Ngayon ay chairman ng Davao City, ng Digos City. Marami tayong mga nanonood dyan sa lugar ng ating magkababayan dyan sa Mindanao. So, ito lang siguro. At dyan si Jojo Kapakog at si Yuli, Mrs. Magandang umaga at sana ay pati Ibyang sa Ubalde. Magandang umaga dyan sa iyo, Ibyang. At iba pang mga lugar ng Mindanao at ako papasalamat sa inyo dahil ako ay binigyan ninyo ng pagkakataon para magpaliwanag sa taong bayan. Ang sinasabi ng kabila na taong bayan sila lang. Dito ay taong bayan talagang kalahatan talaga, taong bayan talaga. Pasensya na kayo at sinabi ko yung totoo talaga. Talagang real talk talaga ako, real talk. Maganda yung sasabihin natin yung totoo para sa kalaman ng mga ating mga kapwa Pilipino. Alright.